that the Lord has prepared for each one of us ay tumutukoy sa mga aral sa pagiging matapat sa Diyos. Mga aral, lessons of being faithful to God. Ano ang mga lessons that we can learn for being faithful unto God? Kasi ang ating team ay hindi tayo nawawala doon. God on our trials. Ang Diyos sa ating mga pagsubok sa buhay. At dito ay itinuturo ng salita ng Diyos na napakahalaga pala ang pagiging matapat sa Diyos upang ating maranasan yung pagsama ng Diyos sa bawat pagsubok, sa bawat problema na pinagdadaanan natin sa atin pong mga buhay. Ngayon, ang ating pag-aaral ay masisentro dito po sa tatlong kaibigan ni Daniel na kung saan ay dumaan sa mahigpit na pagsubok sa kanilang buhay. Maaaring marami sa atin dito ay dumaan din sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Iba-iba nga lang ang level ng problema ng bawat isa sa atin. Pwedeng sa tingin ng iba, mababang level lamang ang problema mo, mas mabigat sa akin. Sa tingin naman sa sarili niya, mas mabigat ang problema ko kaysa sa iyo. Yung iba naman, iniisip nila, pantay lang ang dinadala nating problema. Iba man ang itong pangalan, iba man ang itsura nito, pero same weight yung dinadala nating problema sa buhay. At dito sa pag-aaral natin sa tatlong magkakaibigan na ito, na kung saan ay naipatapon sila sa Babylonia, nagawa nilang maharap ang pagsubok dahil sa pagiging matapat nila sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Kaya nga ang pag-aaral natin ay sesentro sa pagiging matapat sa Diyos. Ngayon, mababasa natin sa aklat ng Daniel 3, 1-2, na kung saan po ay si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng isang rebultong ginto doon po sa kanyang lalawigan sa Dura. Ito po ay sakop ng bansang Babylonia. At ito ay kanyang ginawa upang sa gayon ay lahat ng rehiyon na kanyang nasasakupan, mga pinuno niya at mga gobernador sa mga iba't ibang lalawigan at ang lahat ng mga tagapayo at mga ingat-yaman, mga hukom, mga mahistrado, meaning to say, mga taong nangangasiwa sa pamahalaan ni King Nebuchadnezzar ay napakahalagang isakatuparan ang kanyang utos na kanilang itatalaga ang rebultong ginto na kanyang ginawa. At dito, kapatid, ay sa talatang 3-5, nang nasa harapan na ng rebultong ginto, ito pong mga kilalang tagapangasiwa sa pamahalaan ni King Nebuchadnezzar ng Babylonia ay malakas na ipinahayag ng tagapagbalita na iniutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng mga bansa at wika na kailangang lumuhod, sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. At sa sandaling marinig nila ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa, at iba pang musical instruments, kinakailangan saan mang silang dako naroroon ay magsiluhod sila at sumamba sa rebultong ginto na kanyang isinagawa. At dito po'y mababasa natin sa talatang 6-7 na meron pong parusa sa mahuhuli na hindi luluhod at sasamba sa rebultong ginto na kanyang ipinagawa. Ang sabi ng talatang 6 at 7, sino mang hindi sumunod sa utos na ito
ay iahagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. So mahigpit ang bilin sa kanila. Pag sinabing pugon, kung familiar po kayo nung unang panahon sa mga nagtitinda ng tinapay sa bakery, meron po silang pugon doon na sinasabi. Ito po ay parang maliit na kuweba na kung saan ay pinapasok nila doon yung mga ginawa nilang tinapay sa arena at iniluluto ho nila. Yung pugon na yun ay napakainit po nun. No? Ito po ay nag-aapoy siya. So, ilarawan ninyo ang isang maliit na kuweba na kung saan, kapatid, ay ginagatungan nila ng mga kahoy at nilalagyan nila ng gasolina para nga naman tuloy-tuloy ang paglalagablab ng pugon. At ang sinumang hindi sumamba sa rebultong ginto ay itinatapon doon sa pugon o sa kuweba na punong-puno ng apoy. So napakatindi ng init doon sa pugon na yon. Ngayon dito ay makikita natin na meron pong tatlong kaibigan si Daniel. Ang sabi rito sa talatang 8 hanggang 11, sinamantala ito ng ilang mga mamamayan sa Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto. Ang sinumang makarinig sa tugtog ng mga instrumento at sinumang hindi sumunod ay iahagis sa naglalagablab na pugon. So yun po ang kanilang ibinalita kay Haring Nebuchadnezzar. At sino-sino ba itong mga tatlong magkakaibigan na ito? Sa verse 12, next slide natin, ang sabi ng verse 12, hindi po sumunod sa utos ninyo si Shadrach, Meshach, at Abednego. Ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Ito pong tatlong lalaking ito na kaibigan ni Daniel ay kasama sila ni Daniel na itinapon dito sa lupain ng Babylonia nang sakupin ni King Nebuchadnezzar ang Jerusalem noong taong 586 BC or before the Christian era. So, ibig sabihin yan, nang sakupin ng Babylonia ang Jerusalem, kumuha sila ng mga bihag at kasama sa bihag na dinala doon sa lupain ng Babylonia ay ang tatlong ito, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Hindi po yan ang original na pangalan ng tatlong magkakaibigan. Ang salitang Shadrach, Meshach, at Abednego ay pangalan ng Babylonian gods. No? Ang original na name ni Shadrach ay si Ananias. Yan po ang original name niya sa Hebrew language. Ito namang si Meshach ay si Misael. Yan po yung original na name niya sa Hebrew. At ito namang si Abednego ay si Azariah. So binigyan sila ng mga Babylonian names para tanggalin sa isipan nila lahat ng mga kultura, mga paniniwala na kanila pong nalakihan mula po sa Israel o mula sa Jerusalem. Pinipilit burahin sa isip at puso ng tatlong kabataang ito ang kanilang mga paniniwala hinggil sa Diyos ng Israel. Ang tatlong ito ay mga taong matatalino po sila. Magagaling, mahuhusay, ang sabi po. Kaya sila ay inilagay sa palasyo upang mamahala sa palasyo ni Haring Nebuchadnezzar. At dahil po sa talino nilang angkin, kinainggitan sila ng mga mamamayan ng Babylonia. Nainggit sila dito
sa tatlong magkakaibigan na ito. At naghahanap sila ng kanilang maibubutas o maipipintas nila dito po sa tatlong magkakaibigang ito. At sa wakas, nakakita sila ng paraan para kanilang siraan ang tatlong magkakaibigan na ito. May familiarity ba kayong naintindihan dito? So, hindi pala bago lamang yung inggitan sa opisina. Hindi pala bago yun pong sinasabing hinihila ka pababa ng ibang tao nakakakilala sa'yo. Ayaw nilang ma-promote ka. Hindi pala bago yung siraan, no? Sa opisina, sa trabaho, di ba? Kahit sa mga magkakaibigan, para ikaw, kapatid, ay hindi umangat ang buhay. Sapagkat nung una pang panahon, uso na pala yan. At yan ay naranasan ng tatlong magkakaibigan. Kasi sabi, sila ay nagtatrabaho sa gobyerno ng Babylonia. At naghahanap itong mga Hudyong ito ng maipipintas nila para hilahin pababa yung tatlong magkakaibigan. Naiinggit kasi sila. Dahil mga foreigner sila doon sa bansang iyon, pero maganda ang posisyon sa lugar ng Babylonia. Pwersahan silang parang nag-OFW doon sa Babylonia na ngayon ay ang bansang, hindi nyo alam kung ano ang bansa ngayon ng Babylon? Wala nakakaalam dito. Sino mga estudyar dito? Estudyar, estudyais, estudyan. Walang estudyante rito. Mahina ba kayo sa geography? Ang Babylon noon, ngayon ay modern Iraq. Yan ang modern Iraq. Hindi nyo alam yun? Nako, 70 kayo sa akin sa social studies. 65 kayo sa akin sa social studies kung ako ang inyong guro. Okay? Yan ang modern Iraq. Yung, kilala nyo ang Iran ngayon. Ngayon, yan kapatid ay dating Persia. Yung Persian Kingdom. Ngayon ay yan ang modern Iran. Oh. Lamnadis. Sabi sa katabi mo, Lamnadis. Okay? Kaya dito, kung inyong isasalin sa ating kapanahunan yung salitang Babylon, pwedeng gamitin na ito ay modern Iraq. So parang yung tatlo ay nag-OFW sa Iraq. Kinainggitan siya ng kanilang mga katrabahador doon at siniraan sila sa hari ng Iraq. Kasi nagtatrabaho sa palasyo. Di ba? Magtrabaho ka ngayon sa palasyo ng Iraq. Wow! Di ba? Medyo maganda ang buhay mo doon. Na doon ka, katrabaho ka sa palasyo sa Iraq. Di ba? Hindi ka man mag-OFW, nagtatrabaho ka man sa opisina, pero madalas hindi ka napopromote. Kasi ang napopromote yung mga sip-sip doon sa kanilang mga bossing. Di ba? Ayan. Kaya nakita natin dito, mga kapatid, humanap sila ng paraan papaano nila sisiraan ang tatlong mga Hudyong ito. At nakagawa sila ng pamamaraan nang iutos ni Haring Nabucodonosor na lahat ng mga makarinig ng tunog ng musical instruments ay kailangang sumamba sa rebultong ginto na kanyang ipinagawa. Ano ba yung mukha ng rebultong ginto? Mukha ni King Nebuchadnezzar. Kasi nung unang panahon, ang mga hari, ang tingin nila sa sarili nila, sila yung mga Diyos, na kanilang nire-require, sambahin sila ng mga mamamayan nila at ng mga taong kanilang nasasakupan. At dito, kapatid, may dalawang dahilan bakit hindi sumamba sa rebultong ginto ito pong tatlong magkakaibigan na ito. Sino-sino sila? Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano yung original na Jewish name nila? Hananiah, Misael, at saka Azariah. Okay. So ngayon, bakit hindi sumamba ang tatlong magkakaibigan na ito sa rebultong ginto?
Una, bagamat may utos na itatapon sa pugon na umaapoy ang hindi sasamba sa rebultong ginto na ginawa ni Haring Nebuchadnezzar, pero hindi nila ginawa. Bakit? Dahil alam nila ililigtas sila ng Diyos sa panganib mula sa pugon na nagliliyab. Alam nila yon na hindi sila pababayaan ng Diyos na masunog ng apoy. Bakit? Dahil kasama nila ang Diyos. Dumaan man sa apoy, hindi sila masusunog. Amen? Ang sabi ng Daniel 3:17, ano ang sabi nung tatlong magkakaibigan sa harapan ni Haring Nebuchadnezzar? Galit na galit si Nebuchadnezzar. Lumabas ang kanyang sungay at pangil sa galit. At sabi niya sa tatlong magkakaibigan, hinabi nung tatlong magkakaibigan kay Daniel, mahal na hari, gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran, grabe to, ang tindi nito, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Matindi, kapatid, ang konbiksyon ng tatlong ito. Sumamba kayo sa rebultong ginawa ko, sabi nila, hindi namin magagawa yan, mahal na hari. Itapon mo man kami sa pugon na nag-aapoy. Hindi kami sasamba dahil ililigtas kami ng Diyos. Hindi kami masusunog. Baka umawit pa yan, kasama natin ang Diyos. Umaawit na sa harapan ni King Nebuchadnezzar, kasama natin ang Diyos. Sige nga, pakiawit nga itong dalawang ito dito sa harapan. Sige nga, tugtugin nga natin. Pa-special number natin itong dalawang ito. Dito na kayo, yan, dyan na kayo, yan. Okay? Special number ng dalawa. Kasama natin ang Diyos. Kunyari kayo ang Haring Nebuchadnezzar. At sila yung tatlo, kapatid, na nasa harapan ni King Nebuchadnezzar. Hindi ba kayo sasamba sa rebultong aking ginawa? Kung hindi, itatapon ko kayo sa pugon na nag-aapoy. Anong sagot nung tatlo? Ayan. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Woo! Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Yan! Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Woo! Kasama natin ang Diyos. Yan, okay, sige na, salamat. Nahihiya pa yung dalawa no? Akala ko di mahihiyain itong dalawang ito Okay? So, yan ang sinabi nila. Kasama namin ang Diyos, Haring Nebuchadnezzar. Hindi kami masusunog. Ang tindi nung dalawa. Kaya hindi sila napilit sumamba sa rebultong ginto. At ano ikalawang dahilan? Bakit hindi nila sinamba ang rebultong ginto? Bakit nanatili silang tapat sa Diyos? Ang ikalawa, dahil tapat sila sa 10 utos ng Diyos na huwag sasamba sa mga rebulto na ginawa lamang ng tao. Tapat sila sa 10 utos. Ilang sa inyo nakakabisa ng 10 utos? Taas ang kamay. Alam ko, wala magkataas ng kamay dito. Dahil pag taas ang kamay, makatawagin. Nakatawagin siya. Ang 10 utos. Ano ang sabi ng verse 18, Daniel 3:18? Ang sabi nung sa pagpapatuloy na sinasabi ng tatlong magkakaibigan, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. May matindi ito. Kung hindi man sila iligtas ng Diyos, may karugtong Sabi nila, ililigtas kami ng Diyos. Pero kung hindi man kami iligtas ng Diyos, kung matuloy na kami ang matosta
o masunog, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong inyong ginawa. Ang tindi nito, willing magpakamatay para hindi nila masunod yung 10 utos ng Diyos. Ang tindi nila, ang kapit nila sa 10 utos. Sabi sa katabi mo, daig ka pa. Daig. Sabi mo, daig pa tayo pa, hindi masaktan naman ang katabi mo. Sabi mo, itayo mo. Kalibitin mo, daig pa tayo. Di ba? Yan. At least hindi siya masasaktan. Babalik pa yan next Sunday. Okay? Ngayon, ano ba ang nakapaloob sa 10 utos? Yung first 2 na 10 utos, tumutukoy yan sa pag-una sa Diyos ng una sa lahat. Next slide natin. Ang sabi ng Exodo 20, talatang 3-4. Ang unang utos ng Diyos sa 10 utos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So, ibig sabihin, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Dapat si Yahweh lang ang Diyos mo. Ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Sino yon? Si Yahweh. Si Yahweh at si Jesus ay iisa. Parehong Diyos. Si Yahweh nagpakilala kay Moses, ako ay si ako nga. Kasi sabi ni Moses, Panginoong Diyos, pag tinanong ng mga Israelita kung anong pangalan mo na nagsugo sa akin sa kanila, anong babanggitin ko? Sabihin mo, ikaw ay sinugo ni ako nga. Ngayon, nung si Jesucristo ay nahayag dito sa lupa, tinanong siya ng mga religious leaders, sino ka ba? Bakit ka nagsasabing ikaw ay Diyos? Ang sabi ni Jesus, bago pa lamang ipanganak si Abraham, ako ay si ako nga. Before Abraham was born, I am. So, ginamit ngayon yung salitang si ako nga sa kanyang sarili. Si Jesus at si ako nga ay iisa. Parehong Diyos. Iisa lang ang Diyos, hindi dalawa. Amen? Isang Diyos na nahayag sa 3 persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At yung utos ng Diyos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, ay utos na unang-una. Bakit? Kasi seloso ang Diyos. Ayaw niyang may iba ka pang dinodiyos sa buhay mo. Parang misis mo, gusto niya siya lang. Ayaw niyang may number 2 ka. Okay? Bilangan mo, kung nakatabi mo ang mister mo, sabi mo, ako lang dapat. Ganun si Lord, di ba? Ganun si Lord. Amen? Dapat ay siya lang. Ngayon, ang ikalawang utos, verse 4, huwag kang gagawa ng imahen o rebulto ng anumang nilalang na makikita mo sa langit, na makikita mo sa lupa, o makikita mo sa tubig o sa ilalim ng tubig upang iyong sambahin. Grabe yung bilin na yun ng Diyos. Isinapuso yan ng 3 magkakaibigan. Nasa ibang bansa sila. Iba ang kultura ng lugar na kanilang pinuntahan. It's Iraq o ngayon o yun dati ay Babylon. At maraming Diyos doon sa Babylon. At isa sa pinagsasamba sa kanila ni Nebuchadnezzar ay yung ginawang bagong rebulto made of gold. Ba, kumikinang yun. Pag tinamaan ng araw yun, masisilaw ka sa kinang niya. Made of gold at napakalaking rebulto na yun. At ang mukha ay mukha ni King Nebuchadnezzar. At lahat ay pinare-require. Pag hindi ka sumamba, itatapon ka sa hurno o sa pugon. Automatic kang mamamatay. Kasi ikaw ay lilitsuning buhay. At ginawa ba yun nung 3? Hindi po. Anong sabi nila nung una? Hindi namin gagawin ang sumamba sa rebulto ninyo. Kahit itapon nyo kami sa pugon na naglalagablab sa apoy. Dahil ililigtas kami ng Diyos. Tapos umawit ng kasama namin ng Diyos. Okay?
Tapos ikalawa, siguro nasa isip naman ni King Nebuchadnezzar, kung hindi kayo iligtas ng Diyos, sinagot naman sila nitong tatlong magkakaibigan, kung hindi man kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong inyong ginawa. Ang tindi. Hindi man sila iligtas, hindi pa rin. Bakit? Grabe, panatiko sila sa 10 utos. Wow! Makakakita ka pa kaya ng mga ganitong uri ng mananampalataya ng Diyos? Na talagang mahigpit na sumusunod sa utos ng Diyos. Di ba? Sa 10 utos na yun ay pinagbawal na sumamba sa mga rebulto. Kaya mo ba? Yan ang tanong. Hindi mo kaya. Itong tatlong, kung hindi mo kaya, kung nabubuhay ka ng panahong yun, matagal ka nang nalitsong buhay. Dahil itatapon ka ni Nebuchadnezzar kung ito ay iyong sinaway o sinuway, hindi mo sinunod. Pero palagay ko, marami sa atin susamba sa rebultong iyon. Dahil mahal na mahal natin ang sarili natin. Ngayon pa lang hindi mo na nga kaya. Amen. Hindi ka pa itatapon sa apoy hindi mo kayang i-give up ang pagsamba sa mga rebulto. Gaano pa kaya nung panahong yun? Tiyak, ikaw ay isa sa mga luluhod doon kasama ng mga Babylonians doon sa rebultong ginto. Ngayon, may modern day na rebultong ginto na sinasamba ng mga tao. Ano yun? Tumutukoy sa mga material things. Pera. Rebultong ginto din yan. Hindi man ikaw nakikita na sa harapan ng pera ay lumuluhod ka, 1,000. Hindi man ikaw nakikita, pero yan ay nagiging Diyos ng tao. Sa paanong paraan? Pag wala kang pera, parang may COVID ka. Pag wala kang pera, piling mo may COVID ka. Kasi bakit? Ang sasakit ng buong katawan mo, hirap kang bumangon, masakit ang ulo. Tanungin mo, anong pakandong masakit ang katawan ko? Bulungan mo, wala kang pera, no? Tama ka dyan. Ang dami kong bayarin. Di ba? Parang ang magpapasaya sa kanila ay pera. Pag walang pera, wala sa mood. Pag-aralan mo sarili mo. So, yun na nagpapasaya sa'yo. Yun na nagbibigay ng kapayapaan sa'yo. Samantalang sa Bible, ang Diyos ang siyang source of joy. Ang Diyos ang siyang source of happiness. Pero ngayon, sino ang source of joy mo? Pera. Sino ang source of joy mo? Happiness. A source of joy. Sino ang source, kapatid, ng happiness mo? Pera. Di parang ang Diyos ginawa mong pera. Rebultong ginto ang tawag doon. Hindi man ngayon nagpatayo si Haring Nebuchadnezzar, pero ngayon maraming rebultong ginto sinasamba ang tao. Isa dyan ay pera. Diba? Dahil sa pera, maraming tao nagbebenta ng kanilang sarili sa ibang tao dahil sa pera. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Maraming ganyan. May na-interview na ganyan sa YouTube. Merong isang social experiment. Lahat ng mga prostitute ay, sa vlog yan. Sinasakay niya yung mga prostitute doon sa kanyang motorcycle. Ini-interview niya muna. Bakit po kayo, ilang taon na ho kayo? 35. May anak na ho kayo? Meron, 5. Ba't kayo pumasok dyan? Ano yung pakakain ko sa 5 kong anak? Alam na kong pinag-aralan. Wala akong mapasukan. Anong ginagawa nyo? Nagbebenta. Ano binibenta ninyo? Kakanin? Hindi. Katawan ko, binibenta ko. Sabi niya gano'n. Para lang magkapera. So pumapasok sila sa gano'n dahil wala nga ikabubuhay. Kawawa naman. Yumakap na sa rebultong ginto para lamang makasurvive sa buhay. Naunawaan nyo? Para ba ito mga katabi mo? Naunawaan mo ba? So may mga ganong tao, kapatid. Ngunit itong tatlong magkakaibigan na ito, grabe, kapit tuko sila.
sa utos ng Diyos. Mahalaga sa kanila ang utos ng Diyos. Hindi nila minahal ang buhay nila. Gusto nila maging matapat sa Diyos hanggang kamatayan. Praise the Lord. Ngayon, dako na tayo sa 5 aral mula sa pagiging matapat sa Diyos. Ano ang 5 aral na ating matututunan sa pagiging matapat sa Diyos? Mahalagang bagay ito na isa puso natin. Una, ay focus on God, not your problems. Ituon mo ang iyong isipan sa Diyos, hindi sa iyong problema. Bakit? Sapagkat itong 3 magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, at Abednego, ay nahaharap sa isang malaking problema. Anong problema nila? Ang problema nila ay ang pugon na nagliliyab. Dahil dun sila itatapon. Ang problema nila ay danger sa buhay nila. Panganib sa buhay ang problema nila. Ang problema nila, mamamatay sila. Itatapon at lilitsunin silang buhay sa pugon. Dahil, una, alam nila kapatid na pwede sila mag-compromise. Dahil sa mahal na mahal nila ang buhay nila, sumamba na lang tayo doon sa Diyos-Diyos ang iyon na ginawa ni Nebuchadnezzar. Pero nagtatalo ang isip at puso nila. Ngayon, nang sila ay makipag-usap kay Nebuchadnezzar, ang sabi nila sa verse 16, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Kung gusto nyo kaming itapon sa naglalagab na pugon, gawin po ninyo. Ito ang kanilang focus. Ano ang focus nila? Hindi sila sumentro doon sa problema. Sumentro sila doon sa magagawa ng Diyos. Ang sabi nila, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Mahalaga pala na pag dumadaan tayo sa mga problema sa buhay, hindi natin itinutuon ang isip natin doon sa problema. Ituon mo doon sa Diyos na may magagawa sa problema mo. I-focus mo sa Diyos ang isip at puso mo. Ituon mo sa Kanya. Okay? Ilagak mo ang isip at puso mo sa Diyos. Kalabitin mo, natutulog mong katabi. Sabi mo, kapatid, makinig kang maigi. Kaya nagkakaganyan-ganyan ang buhay mo eh. Tinutulugan mo yung mensahe ng Diyos eh. Ang sabi nga, i-focus mo sa Diyos. Sabi ko, i-focus mo sa Diyos. Ay, wala mangyayari talaga. Tapos sabi mo ngayon, di ko kaya mga problema ko. Paano di mo makakaya? Ang Holy Spirit na ang nagsasalita sa iyo, ayaw mong pakinggan. Ipinipikit mo ang mata mo. Isinasara mo ang tenga mo. Kaya nga ang mensahe ng Holy Spirit sa iyo, i-focus mo sa Diyos dahil kaya kang iligtas at tulungan sa mga problemang kinakaharap mo sa buhay. Kayang-kaya yan ng Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Kanino yun? Tangal na. Yun. Di ba? I-focus mo sa Diyos. Bakit? Uy, makinig kayong dalawa. Nag-uusap pa kayo. Pahingan niyo ako. O, take 2 tayo. Tayo naman eh. Wala kasing practice to eh. Ito ay abruptly lang to. Hindi ito pinaplano. Okay? Yung pagpapaawit, hindi pinaplano yan. Nag-meeting kami, itong gagawin ko. Wala. I just flew kung ano yung gusto ng Holy Spirit yan. Amen? Kaya nga kung ipo-focus mo ang iyong isip at puso, hindi sa problema.
kundi sa Diyos kung ano magagawa ng Diyos. Bakit? Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Amen! Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Kanino yan? Akin yun. Yes! Amen! Sabi ko, kanino yun? Sabi isa, akin yun. Paano pag walang kabuhay ba? Akin yun. Dapat excited ka, akin yun. Sumisigaw, akin yun. Narinig ng Diyos, uy, para sa Kanya yun. Ibubuhos ng Diyos sa'yo yan. Dahil bakit? Ang sabi ng Numbers 14:28, ang marinig kong sinabi mo ay gagawin ko sa iyo, pahayag ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan alisto kayo kasi nakikinig ang Diyos sa bibig kasi ng labi mo. Tandaan nyo, ang Diyos ay nagsabi nun, hindi ako, hindi ang tao. Numbers 14:28, ang narinig kong sinabi ninyo ay gagawin ko sa inyo. So, meaning ang Diyos nakikinig siya sa bawat sinasabi natin. Hindi ka pa nagtataka kung bakit pag may nagsabi kami siya nangyayari sa iyo? Nagulat ka? Kasasabi ko lang ganito, ba't parang nangyayari sa iyo? Kaya lang ang nasasabi mo, pangit eh. Kaya pangit ang nangyayari sa iyo. Di ba? Dapat ay mabubuting bagay na naaayon sa Bible. Kaya pag sinabi, sino yun na pagpapalain ng Diyos? Hindi parang pipi ka, walang tinig. Lagyan mo ng tinig. Amen? Sapagkat kung sasabihin mo ito at maniniwala ka lahat ng ibubuka ng labi mo ay magaganap sa iyo, ay mangyayari nga. Sabi ng Marcos 11:23 hanggang 24, tinuro ni Jesus Christ yun eh. Lahat ng ipapahayag mo at pinaniniwalaan mo mangyayari sa iyo, ay mangyayari nga. Sabi ni Jesus. Si Jesus na nagsasabi niya na kung ayaw pang maniwala, basahin mo ang Marcos 11:23 hanggang 24. Winika ni Jesus yun. Kaya manampalataya ka. Kaya kung sino man yung sinasabing inaawit ng dalawang magigiting na mga kapatid na ito, na pagpapalain ka ni Jesus, eh sino yun? Yun, ganun. Ang bilis. Ako yun, hindi mag-iisip ka pa, sino nga ba yun? Pagpapalain. Ako yun. Tapos may matching tayo pa, ako yun. Grabe. Nakita ni Lord. Ang daming angel ngayon eh. Nanonood sa, ang daming yung guardian angels. Alam niyo ba yun, tinapik natin last Sunday, may sinugo si Lord na guardian angels. Nakikinig lang yan kung anong sasabihin mo, gagawin nila sa'yo. Kaya sa araw na yun, sabi ng 1 Corinthians, hahatulan ng mga mananampataya ang mga anghel. Naisip ko, nabasa ko yun eh. Sabi, pagdating sa huling araw, i-judge ng mga believers, ang mga angels. Bakit tayo mag-judge? Kasi, maaring ipapahayag doon, ipakikita sa atin na may sinabi tayong ayos salita ng Diyos, hindi ginawa ng anghel. Hahatulan natin sila. Hindi nyo ginawa ito sa akin. Sabi ko, ako yung pagpapalain. Pinagpala mo yung katabi ko. Hindi ako. Hindi ako. Di ba? Katulad din nangyari na isang totoong pangyayari. Sinabi niya, Lord, save me. E babangga na yung bus. Tumilapon siya. Tumama ang ulo niya. At nabiyak ang kanyang ulo. At siya ay nag-agaw buhay sa ospital. Pagkatapos nang siya ay inaagaw buhay, nawalan siya ng pulso. So sa makatuwid, clinically dead siya. Nung time na siya ay clinically dead, ang kaluluwa niya ay lumabas na pala sa katawan. At naroon na siya sa tahanan ng Diyos. Kausap na niya ang Panginoong Diyos. At sinabi niya, Panginoon, tumawag naman po ako sa inyo na ako'y iligtas. Hindi po ako iniligtas. Base doon sa totoong nabasa ko, tinawag ng Diyos yung angel niya. Ba't hindi mo ito iniligtas? At sabi sa kanya ng Panginoon, sa araw ng judgment, hahatulan mo yung anghel mo na yan. Hindi ka niya sinave. Amen? So, ibig sabihin, yung angel na meron tayo, karapatan nilang paglingkuran tayo. Hebrews 1:14.
Buksan yung Bible nyo, kung may Bible kayo. Kung wala, manghiram ka sa katabi mo. Hebrews 1:14. Anong sabi? Pakisingit lang natin ito. Ito ay singit lang eh. Maraming singit dito eh, na hindi naman pin-repair. Pero ang Holy Spirit ang nagpapaalala. Ang sabi, are not all angels ministering spirits? Hindi ba lahat ng mga anghel ay mga espiritong tagapaglingkod na isinugo, sent? Ano sa Tagalog ang sent? Sinugo, to serve. Ano sa Tagalog ang to serve? Paglingkuran. Sino ang paglilingkuran? Sila na mga nagmamana ng kaligtasan. Sino mga ligtas dito? Yung anghel ay sinugo sa'yo para maglingkod sa'yo. Servant mo ang angel eh. Saan ka naroroon, laging kasama mo yung anghel. At makikinig yan sa sasabihin mo. Pag lumabas sa bibig mo, ang mga negative words, hindi makakilos ang angel sa'yo. Ang diablo ang kumikilos. Pero pagka salita ng Diyos na lumalabas sa bibig mo, ang anghel mo ang siyang maggagawa ng pamaraan. Amen? Naintindihan mo na? Sabi sa katabi mo, naintindihan mo na? Gising ka na? Sabi sa katabi mo, gising ka na ba? Ayan. Okay. So, inawit ng dalawang magigiting na mga babaeng ito. Si Shadrach at si Meshach. At si Abednego, isang lalaki. Nang sabi, pagpapalain ni Jesus ang buhay mo. Isa lang pasakali nun. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako na'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Para kanino yan? Akin yun. One more time. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako na'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Para kanino? Akin yun. Ayun. Nakuha na ninyo, kapatid. Nako. Ito pa man din camera natin. Ito na. Nakapokus yan sa inyo. Yung mga nanonood sa online, tuwang-tuwa yan pag nakita naglulundagan kayo. Nakikilundag din sa bahay yung mga yan. Naaakay silang pumunta rito kasi nakita nila buhay na buhay yung mga kapatiran. Kitang-kita ko sino mga nakapikit din eh. Kitang-kita mga natutulog. Nagtatawanan sila sa online eh. Marami din pinagtatawanan nila natutulog eh. Ay, si brother yun. Si sister nakanganga pa. Hindi naman nagpapa-amen si pastor, panayang amen, yung pala tinutulog na. Okay? Lahat kayo, kitang-kita niyan. Okay? Tapos may CCTV camera pa. Akala mo sa taas, hindi ka kita, kitang-kita ka. Kung anong ginagawa mo, kung ikaw ay nagse-cellphone o nag-FB, kitang-kita ka dyan. Okay? At akala ninyo, dito lang sa harapan, sa likuran nyo may CCTV. Kaya kitang-kita yun sa likod, no? Kaya kitang-kita pag ginano nyo yung cellphone nyo, kitang-kita kung ano yung ginagawa mo sa cellphone. At habang may nagpipits, panin naman ang scroll mo sa cellphone mo. Kitang-kita ka. Huling-huli ka. Bigay sumimangot yung iba, huli pala ako. Ba't na-reveal ko pa itong bagay na ito? Napaka-chismosa ko talaga ako. Dapat lihim yan eh. Tuloy yung balak magnakaw, hindi na tuloy magnanakaw. Hindi na tuloy dadalo ng Sunday yan. Kaya pag may wala, next Sunday, alam na this. Pag may umabsent next Sunday, baka may balak yun eh. Kaya lang, wala na akong balak doon. Yung pala, covered pala ng CCTV camera dito. Kitang-kita pala dito. Di ba? Kaya may nanonood eh. May nanonood sa bawat isa sa inyo. Okay? So, saan tayo dapat pumokus?
Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pumukus sa problema. Kanino dapat pumukus? Sa Diyos. Kay God. Amen? At ikalawang aral, kapatid. God will go with you in your problems and trials. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga problema at pagsubok. Sasamahan ka ng Diyos. Yan ang aral na nababasa natin sa Daniel 3, 19 hanggang 25. Lahat ng malinaw pa ang mata ay tumayo at basahin ang Daniel 3, 19 hanggang 25. Lahat ng malinaw pa ang mata. Yung mga hindi na makabasa ay manatiling nakaupo. Okay? Ang dami pa rin palang malilinaw ang mata rito. Sige, basahin natin mula sa namula. Namula. Hindi pula yan, ha? Mula. Ibig sabihin, mula. 1, 2, 3. Next slide. Next slide natin. Ayan. Next slide. Amen! Ilan ang inihagi sa pugon? At nang tignan ni na Haring Nebuchadnezzar, ilan ang nakita niya? Bakit? Kasama nila ang Diyos. Amen? Sa problema, kasama natin ang Diyos. Awitin natin ang kasama natin ng Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Woo! Hallelujah. Di ako mangangamba. Sige, mag-rejoice ka sa Panginoon. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. One more time, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ipahayag mo yan. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Amen? Sabi sa katabi mo, masaya ka ba? Makakaupo na kayo, kapatid. So sa binasa natin kanina, nakita natin dito, nagalit si Haring Nebuchadnezzar. Ano?
Sige, painitin ng 7 beses yung pugon. 7 times. Ibig sabihin, binuhusan ng gasolina at ng kahoy at lalo pang tumaas yung temperature ng init ng apoy. Binuhat ng isang lalaki yung 3. So sabihin talagang ito ay isang napakalakang sa tao. At nang siya'y lumapit at ihagis yung 3, namatay. Sino namatay? Yung naghagis. Hindi niya nakayanan yung init ng apoy. Yung 3 bumagsak sa gitna ng naglalagablab na hurno. Nasunog ba? Hindi. Tapos nung silipin nila yung kuweba ng hurno ni Nebuchadnezzar kasamang kanyang mga tagapayo, nanlaki ang mata niya. Kaya tinanong niya, di ba 3 lang ang ating inihagis? Bakit 4 ang nakikita ko? Praise the Lord. 3 inihagis, 4 ang nakita. At ang itsura daw ng ika-4 ay katulad ng anak ng Diyos. Si Jesus, sumama sa kanila. Pag ikaw pala ay maging matapat sa Diyos, sasamahan ka sa gitna ng naglalagablab na apoy ng pagsubok at problema mo sa buhay. Hindi ka nag-iisa. Pag matapat ka sa Diyos, kasi nakita natin yung 3 pinipilit silang paluhurin sa gintong ribulto. Pero sabi nila, no way. Sinamahan sila. Kaya isa puso mo, bago ka umuwi sa umagang ito, isa puso mo yung totoong pangyayari sa Daniel chapter 3. Bagamat may ika-4, ika-5, nakasunod pa yan. 3, 4, 5. Yung ikatlo, tama. 3, 4, and 5. Hindi ko na ma-share yun eh. Kasi, yung number 2, halos sapat na yun eh. Feeling ko lang God will go with you in your problems and trials. Angkinin mo yun sa sarili mo. Kasama ko ang Diyos. Kahit grabe yung naglalagablab na apoy ng problema, grabe yung naglalagablab na apoy ng pagsubok, hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam nyo kagabi, merong isang padre de pamilya ang dumaan sa naglalagablab na apoy ng problema. Dahil yung anak niya ay, siyempre, halos maiyak-iyak siya ng kausap ko kagabi. Pumunta sa bahay, nire-request kami na ipag-pray yung anak niya. Dahil yung anak niya, iniisip niya, kinukulam. Dahil tinubuan ng mga masaselang bukol dito sa kanyang noo, tapos namamaga yung muka. And then, sa ibang parte ng katawan meron. Yung kabataang iyon. Awang-awa siya dahil dumadaing yung anak niya sa hirap. So, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hanggang sa nag-request yung anak niya, yung pastor niyo, papuntahin niyo nga rito para ipag-pray ako. So, humingi ako ng prayer request sa ating mga intercessors. Kasi alam ko, mahigpit ang battle dahil mukhang may nakaalitan silang kamag-anak na involved sa witchcraft, yung pangkukulam. At nailapit na pala yung anak niya, lumapit yung anak niya doon sa albularyo at nagsabi yung albularyo, napaka-tapang daw at medyo mataas ang katungkulan nung albularyong ginamit, yung mangkukulam na ginamit para saktan yung anak niya. So, dyan sa Antipolo Street ata, siguro pa nun meron ata doon na medyo kilala daw na albularyo mangkukulam, medyo powerful. Siyempre, kailangan natin ng backup kasi dumadaan sa mabigat na problema yung tatay. Dito ko pinatunayan ng Diyos that God will go with you in your problems and trials. Tapos na yung topic na yan. Katatapos ko lang na nagawa yung topic na yan nang lumapit itong brother. Puntahan po ninyo doon sa kondo ng anak ko. Pinuntahan namin, kasama ko si Pastor Isabel. At nang puntahan ko nga, nakita ko nga yung kalagayan. Nang ipinag-prepare na po namin, talagang grabe.
yung presence ni Lord doon sa room. May masamang espiritu pala na nandoon sa room na yun. May demonyo na nandoon. Na nakita ko na nandoon sa likuran mismo noong babae. Na itim siya. Na halos siya yung nakalukob doon sa babae. May kasama pa ako si Sister Ana Quesada doon. Na napansin din pala niya yung masamang espiritu na yun. Pero alam nyo, biyaya ng Diyos. Natulungan ng Panginoon yun pong kabataang babaeng iyon. At nung umalis kami, bumalik sa normal yung muka. Kasi nung una yung muka ang dilim-dilim at saka talagang iba halos maga-maga nga yun, nawala yung maga. Bumalik sa kaputian, sa kagandahan yung bata. So nakita ko po, talagang pagka dumadaan tayo sa problema at tayo kapatid ay kumakapit lang sa Panginoon, sasamahan ho tayo. Amen? Hanggang sa kami inihatid dito sa Sampaloc, nakapag-drive pa yung anak niya. Pinag-drive pa kami para makauwi dito. Noong unang araw ay hindi makadrive yun dahil nanlalambot at nangihina. Pero lumakas yung kabataang iyon. Na nai-drive pa kami ng sasakyan niya para atid kami rito sa Sampaloc. Nagpapatunay lamang kapatid na kahit yan ay espiritu ng kulam, kayang-kaya kang subaybayan, gabayan, at patnubayan ng Diyos. Noong nag-cast out na po kami ng masamang espiritu doon, nakita ng kapatid na si Sister Ana, yung espiritu ay biglang tumakbo, no, papalabas ng kondo nung sister na yun. Kaya nag-iba yung klema doon sa loob ng kwarto. Nung una parang madilim-dilim, lumiwanag siya. Tapos andun yung kanyang panganay na ate, panganay na ate pa, yung panganay na kapatid, yung ate, nakadama din siya ng presence ni Lord. Kasi sa oras ng problema, sinasamahan tayo ng Diyos. Kaya pag may problema ka, lumapit ka sa Panginoon. Amen? Hindi ka niya pababayaan. Maging matapat ka lang sa Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalilimutan, kasama natin ang Diyos. Palakpakan natin si Lord at tumayo tayong lahat mga kapatid. At isa pang awitin natin, kasama natin ang Diyos.